Para daw sa diplomasya, mga kapatid, kaya tumigil muna sa pag-atake ang Iran at ang Estados Unidos, no? Para daw bigyan ang diplomasya matapos ang halos 2 linggo na bakbakan, sunod-sunod na pag-atake sa isa't isa. Ngayon, tumigil muna sila para daw bigyang daan ng diplomasya. Pag-usapan natin to, mga tol, samahan ninyo ako. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin simulan ang pag-usapan itong maiinit na balita ngayon, ay hinihikayat muna kita, baka di ka pa nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So pag-uusapan natin, mga kapatid, ang mga nagaganap ngayon dito sa gitnang silangan kung saan makalipas nga ang halos 2 linggong bakbakan sa pagitan ng Iran at saka ng Estados Unidos, huminto muna sila. Kumbaga, itinigil muna nila yung palitan ng pag-atake. Ang sabi, ayon dito sa video na ating panonoorin, Iran at Estados Unidos tumigil sa pag-atake para bigyang daan ng diplomasya. Totoo nga ba yan, mga tol? No? Panoorin natin to, samahan ninyo ako, mga tol. 3 gabi nang walang inilunsad na mga pag-atake ang Estados Unidos at Iran laban sa isa't isa. Ayon kay US Ambassador to the United Nations Mike Waltz, nais muling bigyan ni US President Donald Trump ng pagkakataon ang diplomasya. Kahit na nananatiling nakahanda ang hukbo ng Amerika sakaling muling lumala ang sitwasyon. So ang mode kasi ng Iran, ayon nga din mismo sa kanila, is naka-retaliatory mode sila. Ibig sabihin, yung mga pag-atake nila ay bilang tugon lang. Kung aatakihin sila, gaganti sila. Kung hindi sila aatakihin, hindi rin sila maglo-launch ng mga pag-atake. Kumbaga ganun ang diskarte nila. So ang unang-unang tumigil, mga tol, ay etong Estados Unidos, dahil ang sabi rito, ang ayon daw kay Trump parang gusto niyang bigyan ng daan ang usaping pangkapayapaan, yung pakikipagnegosasyon dito sa Iran. Pero nauna nang sinabi ng Iran nitong mga nakaraan, mga tol, na hindi na sila bukas. No, ayaw na nilang makipag-usap pa. Ayaw na nilang makipagkasundo pa o anumang negosasyon, mga tol, sa pagitan ng Amerika. Ayaw na nila. Kaya ang tanong, gaano kaya magtatagal etong tigil putukan na to? Etong nangyayaring katahimikan. Ang ganda sana ng katahimikan, no? Pero parang ang hirap na kasing paniwalaan, lalo na ngayon hindi natin kontrolado kung ano nagaganap dyan. At patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Lalo ngayon, mga tol, 28 kasi ngayong araw na to No, malamang napapanood nyo to, 29 na. Pero ngayong araw na to ay nagtaas na naman, almost 8 pesos ang itinaas sa presyo ng mga krudo. Ay naku po, ang taas na naman. Tuloy natin. Paulit-ulit na ring iginigiit ni Trump na gustong-gusto na umano ng Iran na makipagkasundo sa Estados Unidos. Sabi ni Trump yun. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. Ngunit mariing pinasinungalingan ito ng Iran. 'Di ba? Kumbaga sinasabi ni Trump na gustong-gusto na makipagnegosasyon ng Iran, pero yung Iran na mismo nagsasabing hindi totoo 'yan. Ayaw na namin, parang ganon, mga tol. Tuloy natin. The deal. That's the problem. Ngunit mariing pinasinungalingan ito ng Iran. درخواست مذاکره از سوی ایران Claims that the Iran has requested negotiations are fabrication and media hype that the opposing parties put out every once in a while. خبرسازی است که طرفهای مقابل هر از مدت یک بار انجام میدن. ما در عین این که همیشه گفتیم هیچگاه از این مواردی که Yes, mediators may convey messages from the American. گفته شده بله Hindi na میانجی‌ها natin ممکن nabasa. است پیام‌هایی را از طرف آمریکایی به ما منتقل بکنن. However, at present we have no negotiations. Wala daw umiiral na kasunduan o anumang negosasyon ngayon. در مورد تحولات جاری در منطقه ولی در حال حاضر ما هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی
Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Esmail Baghei, bagamat tuloy-tuloy ang pagsisikap ng mga mediator na maghatid ng mensahe sa pagkabilang panig, nananatiling walang direktang negosasyon ang Iran sa Estados Unidos. Sinabi rin ni Baghei na ang tuloy-tuloy na pag-uusap ay nasa pagitan lamang ng Iran at Oman kaugnay ng pamamahala sa Strait of Hormuz. این مذاکرات ما هم همونطور که عرض کردم ارتباطی با آمریکا As I mentioned, our negotiations have no connection to America. It is a bilateral matter, ibig sabihin dalawa lang bilateral, between Iran and Oman, and it remains ongoing. No, pinag-uusapan nila kung paano nila pamamahalaan itong Strait of Hormuz. نداره موضوعی است دو جانبه بین ایران و عمان کماکان هم ادامه داره. Iginiit din ng Iran na ang Estados Unidos ang unang lumabag sa Memorandum of Understanding na nilagdaan ng magkabilang panig noong Hunyo. Partikular na nilabag umano ng Washington ang kasunduang itigil ang mga operasyong militar at ipagpatuloy ang diplomasya nang muli itong maglunsad ng mga pag-atake laban sa Iran pagkalipas lamang ng mahigit 3 linggo mula nang lagdaan ang MOU. ما یک یادداشت تفاهم Pareho silang nagsisisihan no? Ang sinasabi naman ng Amerika, Iran ang lumalabag dahil sa patuloy nilang pag-atake sa mga barko na dumaraan dito sa Strait of Hormuz. Kumbaga yun ang tugon ng Amerika sa ginawa ng IRGC, di ba? Bago magsimula itong panibagong serye ng bakbakan is meron 3 barko, commercial vessels na dumadaan dito sa Strait of Hormuz nga ang inatake ng Iran at yun ang naging parang pinaka dahilan kung bakit nagkaroon muli ng panibagong bakbakan ngayon. So pareho silang nagsisisihan می داشتیم تکالیف طرفین خیلی روشن بیان شده بود. آمریکا در کمتر از 22 روز بعد از امضای The United States breached it less than 22 or 23 days after signing this Memorandum of Understanding. After 22 or 23 days nilabag na agad ng Amerika, no, matapos daw pumirma dito sa MOU na to. این یادداشت تفاهم اون رو نقض کرد. نه یک بخش از اون رو، کل سامانه‌ای که در این یادداشت Not just a single part of it but the entire framework. No, hindi lang isang bahagi kundi buong Memorandum of Understanding ang nalabag ng Amerika. Sabing ganon nito ni Iran Ministry of Foreign Affairs. با هم پیش بینی شده بود مورد نقض قرار گرفت. Dahil sa paglabag ng Amerika, sinabi ng Iran na sinuspindi na rin nito ang sarili nitong mga obligasyon sa ilalim ng nasabing kasunduan. Bagamat humupa ang labanan sa mga nakalipas na araw, nilinaw ng Iran na hindi pa ito maituturing na tunay na ceasefire. Oo. Yung may pangapirmahan nga mga tol, Yung mga pirmahan na yun napaka-fragile pa rin at talagang hindi natin mapangahawakang matibay, lalo pa kaya ngayon. No? Kumbaga basta lang huminto ang Estados Unidos. Kaya nga maraming kumakalat na mga bali-balita o issue na kesyo na uubusan na daw ang Amerika ng supply ng kanilang Patriot missile system, which is yun yung kanilang mga interceptor اون چیزی که وجود داره شما نمیتونید اسمش رو آتش بس بگذارید. At present, you cannot call what exists a ceasefire. این که در چند روز گذشته The fact that the atmosphere has been calmer over the past few days, فضا آرامتر بوده. خب نتیجه is the result of the prudence of the armed forces تدبیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بوده who remain over vigilant with open eyes. که همواره با چشمانی باز Any action taken by the US will undoubtedly مراقب هستند و قطعا هر اقدامی که از طرف آمریکا صورت بگیره حتما با پاسخ متقابل و قاطع ما مواجه خواهد شد، کما اینکه در این Babala ng Iran, nananatiling nakaalerto ang kanilang sandatahang lakas at agad silang gaganti kung muling magsasagawa ng pag-atake ang Estados Unidos.
Samantala, dahil sa pansamantalang paghupa ng sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa, muling bumaba ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Bumaba pero effectively ngayong July 28 mag-a-add ng panibagong 8 pesos na naman. Almost 8 pesos. Yun ang laman ng balita ngayon. Umaasa naman ang mga namumuhunan na magpapatuloy ang diplomasya at hindi na muling lalala ang tensyon. Noel Polya. No, kaya nga sabi ko nga kumakalat yung mga usap-usapan, mga bali-balita na kaya pansamantalang huminto etong mga pag-atake ng Amerika laban dito sa Iran is dahil nauubusan na daw o nagdi-deflate na yung imbak ng Amerika Patriot missile. Pero ayon dito kay Trump, eto ituloy natin yung balita mula pa rin dito sa UNTV. No, itinanggihan ni Trump yung mga ulat na nauubos na ang imbak ng armas ng Amerika. Eto panoorin natin. Mariing pinabulaanan ni US President Donald Trump ang mga balita na nagkukulang na ang Estados Unidos ng mga armas dahil sa digmaan nito sa Iran. Ayon kay Trump, marami pa ring imbak na mga missile at iba't ibang uri ng munitions ang US at higit pa ito sa kanilang kakailanganin. Isinisi naman niya sa dating administrasyon na si former President Joe Biden ang malaking bahagi ng mga armas na ipinadala sa Ukraine. Sinabi rin ng Pangulo na mabilis na napupunan ng US ang mga nabawas na imbak ng mga sandata. We have a lot of ammunition, different types. You know, Biden gave a lot to Ukraine, and so we're building that up. But we have a lot. We have a lot of the mid-level stuff too. I mean, more than we could ever use, no matter what. But we have a lot. I'd like to have more. To be honest. Well, totoo man o hindi na nauubusan si Trump, hindi naman niya sasabihin dapat yun di ba? Pwede ba naman niya sabihin, kaya muna kami huminto kasi nauubusan na kami ng armas. Siyempre hindi niya sasabihin yun mga tol. Anyway, bilang mga Pilipino at bilang mga mamamayan na nakasubaybay kung ano man ang nagaganap dito sa gitnang silangan, pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion at sariling reaksyon sa mga balita ngayon. Comment na lamang kayo sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli. Peace out.